Alam niyo ba na maraming magsasabi ang vaginal discharges tungkol sa health ng isang babae? Yes, mula sa menstrual cycle hanggang sa overall health ng isang babae. Hello, this is Babylon O Aliyah RN and welcome to my YouTube channel. Ayan, today nga, as you can see on our title below, ayan, pag-uusapan na naman natin ang isang panibagong topic which is about vaginal discharges. Alam naman natin na as part ng pagiging babae ay mayroong vaginal discharges. Ngayon nga ay i-explain ko kung ano ang ibig sabihin ng iba't ibang kulay ng vaginal discharges. Ayan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ayan, kindly subscribe and click the bell button for more videos pa po na ating sasamahan. So ayan, simulan na po natin ang topic. Alam niyo ba na maraming magsasabi ang vaginal discharges tungkol sa health ng isang babae? Yes, mula sa menstrual cycle hanggang sa overall health ng isang babae ay nakakaapekto or iba ng warning signs ang vaginal discharges. Okay, first pag-uusapan natin ano nga ba ang discharge na lumalabas sa vagina? Well, ito ay isang likido or semi-solid substance na ginagawa ng gland sa loob ng cervix ng babae. Ito ay nakakatulong sa pag-alis ng dead cell at bacteria at pinipigilan po nito ang pagkakaroon ng impeksyon. Well, first, aalamin muna natin kung ano nga ba ang normal vaginal discharge. Well, ang kadalasang normal na vaginal discharge ay clear or kulay puti at wala po itong amoy. Gayunpaman, nagbabago rin po ito dahil nga nagkakaroon ka ng menstrual cycle. Ang clear or puti na vaginal discharge ay tinatawag na leukorrhea. Ito ay tanda ng isang healthy na lubrication sa loob ng katawan. Gayunpaman, kung ito ay maputi, makapal, mayroong amoy, at makate, ay maaari itong isang dahilan ng yeast infection. Ang yeast infection naman po ay nagdudulot ng matinding pangangate sa labas ng vagina or sa vulva. Next is color yellow, indikasyon ng ilang mga bagay na pagbabago ng iyong diet o di na po ay mayroon po kayong mga gamot na iniinom kaya nagbabago ang kulay nito. O maaari yung indikasyon ng impeksyon or sexually transmitted infections. Next is kulay green. Hindi po normal na magkaroon ng color green na vaginal discharge. Maaari pong ito ay isang sign talaga ng vaginal infection at bacterial infection tulad ng trichomoniasis at chlamydia. Pero wag po kayong mag-alala, ay nagagamot naman po ito ng antibiotics. Kaya dapat kapag nagkaroon ka ng vaginal discharge na kulay green at saka makate, ay dapat na ipa-check up niyo po ito sa inyong doktor. Next is kulay pink. Ang kulay pink, minsan ibig sabihin ito ay isang spotting at minsan ito ay indikasyon din ng implantation bleeding or ang ibig sabihin ang pagdadalang tao ng isang babae. Well, halos magkakapare-pareha naman talaga minsan ang sign ng upcoming mong period at ng implantation bleeding. Pero ang pagkakaiba lang nito ay ang implantation bleeding ay nagtatagal lang ng ilang araw, 1 to 2 days, or nawawala ito at kadalasan itong kulay pink. Pero kapag menstruation naman, ito ay kadalasang tumatagal ng ilang weeks at mas naghe-heavy pa ito. Kulay red, of course, alam naman natin na ang kulay red ay indikasyon din ng menstruation. Kung alam mo na monthly period mo na or parang darating na sa'yo yung period mo. At kulay red yung lumabas sa'yo, well, expect mo na yan nga ay period. Pero kung hindi mo naman ini-expect na magkakaroon pa ng period at may lumabas na kulay red, ay posibleng may indikasyon po ito ng underlying health condition. Next is ang kulay brown na discharge
Well, kadalasan po itong nangyayari or lumalabas kapag patapos na ang iyong menstruation, of course, dahil ito ang kadalasan natin tinatawag na spotting or kaunting tubo na natitira doon sa loob. Pero on the other hand, ay pwede rin itong maging sign ng infection. Maraming mga babae ang nakakaranas nito na maglabas ng brown discharges kahit wala pa namang regla dahil nga sa pag-inom ng contraceptive pills. Kaya kapag kayo ay gumagamit ng oral contraceptive pills at may lumabas na brown discharges, ayan, agad niyo po itong ipakonsulta sa inyong mga OB. Ayan, paano nga ba panatilihing malinis at healthy ang inyong mga puwerta? Well, I have tips. So, number 1 po dyan ay wag niyo pong palaging lilinisan or maglalagay kayo ng iba't ibang klaseng feminine wash, sabon, or anything dahil tandaan niyo po na ang vagina ay mayroong good bacteria na nagpapanatili para maging malinis ito at mailayo sa impeksyon. At ito nga pong mga bakteryang ito ang nagpoprotekta at nagpapanatiling malinis sa loob ng puwerta. At minsan, para mas maiwasan ang infeksyon, kapag ikaw ay nakikipagtalik, ay pwedeng gumamit ng protection like condoms dahil ito ang pinakamabisang paraan para maiwasan nga ang infeksyon. At ang pinaka-the best, kapag ikaw nga ay may nararamdaman ng kakaiba or kahit unusual, ikaw ay magpa-check up na sa iyong OB. Ayan, thank you so much for watching this video. Ayan, sana po ay nakapulot po kayo ng aral sa video na ito. And sana nakatulong po ako na ma-address yung ilang mga questions ng ating mga subscribers and viewers. Thank you so much for watching. I hope that you like, you share, and you subscribe. Thank you so much for watching. God bless everyone.